tayo. Sir, going back doon sa main business na ninyo, which is yung breeding, sir, no? Yes, sir. Kumusta, sir? Kumusta yung business ninyo? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yung surviving kung ano. Okay. Surviving. Kaya lang, siyempre, ang ano dyan yung passion mo dyan pag may passion ka, pag okay na, kumbaga. So, surviving kung ano. Kaya namang yan. Sustain, kumbaga. Masustain sa ganitong operation. Kaya patakbuhin. Kaya patakbuhin. Magandang negosyo, sir. Kung ano mo nga, sabi ko sa iyo, kasi ang passion yung passion, mahirap. Mahal yun mahal yung passion kasi happiness mo yun. Yes, if you have the passion, you have the capital, and you have the time. You have the time. You have the time. Hindi yung kukumpute mo agad, kailan ang ROI ko, kailan ang ganito ko. Kung mag-compute ka, huwag ka dito. Pag gusto mo yung ROI, huwag ka dito. Maraming factors Maraming factors. Minimum 3, pero makakabenta ka ng regularly pag nasa 5th or 6th year ka. Pero madami pa yung Pilipino na gustong mag-engage sa cattle farming. Madami sila, sir. Yung bago na gustong mag-join. Yes. Kasi yung backyard natin is 95-96% Ang backyard ng cattle population. Aha. Nasa smallhold or backyard, 95-96%. Yung mga nakatali sa mga farmers, doon ang 95-96%. Saka yung interest ng tao ngayon, with the help of you guys, tumataas Kasi Okay, sir. napopromote nyo, dito social media, napopromote, tapos nakikita yung actual, tapos nagtutulungan yung industriya, yung mga big players, nagtutulungan. Yung interest ng tao, dami nag-i-inquire. Paano ba, may idle land kami, paano ba mag-umpisa, diba, ganun. Sabi ko, sige, we'll help you. Bottom line is food, magkaroon tayo ng food security. Yan ang inanak. Kaya tinutulungan namin. Sige, tulungan. Kayang interest na gusto mag-engage, ang dami. Madami gusto Siyempre, pag layout na kami ng ito nagagastusin nyo, siyempre, di ba, akala kasi nila yung nakikita nila lang, nakasuga-suga na lang doon. Yun ang thinking nila, hindi po. Okay. Medyo magkaka-fix tayo dito kung gusto nyo talagang seryoso. Seryoso. Pero yung mga farmers nga, which is nakasuga lang sa likod ng bahay nila. Backyard. Nila, parang yung return meron, kumbaga. Okay. Kaya meron silang it works, kumbaga. Pero it works, may maximum rin yun. Hindi rin pwede magsuga ng 100 ng sa ibang operation. Pero yung mga farmers, yung kaya lang nila, siguro 3, 4, 5 heads. Dyan. Baka marami na yung 5, sir. Kaya nga. So, yun na nga, depende sa Yan, tsaka makikita sa backyard. Before, when we started, makikita mo backyard sa yung mga halos native, tikulay. Ngayon, na? Makikita nyo, nag-trickle down na doon yung genetics. Okay, Makikita meron nyo, na. Puti. mga backyard, puro puti, na malalaki. basta pag may puti na yung malalaki. makakapal na. Yun nga sabi ng dad namin yung genetics, nasa baba na. Okay. Makikita mo na yun sa binibenta sa Padre Garcia, makikita mo sa Urdaneta, makikita mo dyan yung mga big bone na rin ng mga pangkatay. Kumbaga, nandiyan na yung genetic improvement. Kumakalat na. Kaya ang dami talagang gustong mag-engage kasi nga sa good genetics, makikita naman nila. Yung, Tsaka isa pa sa baka, matibay. Matibay. Ikumpara mo sa baboy. Ikumpara mo sa kambing. sa lahat. Tsaka sa manok. Very Pag magkasakit yung isa, damay na lahat di ba? Sa baka sa matibay itong So far, wala pa namang peste ang baka. low maintenance compared mo doon sa iba kung Pag mo pakainin ng 3 araw, basta may tubig, it can survive. Basta may tubig. Kasi sa mga biyahe, usually, ganun, di ba? Binabiyahe yan, ilang araw. Hindi mahirap alagaan compared doon sa ibang mga livestock.
kumbaga. Kasi dinaanan na namin lahat ng livestock. Nag-alaga rin, marami kami, native pigs, Aha. nag-chicken kami. ASF, tinamaan kami sa native pigs. Baka pa rin ang... Baka pa rin. Baka pa rin. Incluso sa tibay. Baka pa rin. Tsaka Sir, nung- may dalawang nakikita ako na yung sinabi niyo na 95% nung Cattle, nag-alaga ng cattle ay nandun sa backyard, no? Yes. At sila yung kailangan talagang ma-educate para once and for all, aside from genetics, nutrition, and what's the other one? Management. May improve para magkaroon tayo talaga ng quality beef. Sir, no? yes. So, isa yon. So, gaano kaya katagal pa para itong 95% na to ay ma-convert yung tamang proseso? It will take time pa. Oh, It will take time pa, sir. Oh, It it will take time. pa. Kasi yung mga farmers na yan, matatanda na yan from ano na yan. Meron na silang ano. Parang nag-work naman sa akin, parang ganun. Di ba? Mga kami rito, okay na kaya Okay ito na, ang setup. O, di, Pero sige. on our end, ang ginagawa namin, we hold seminars. Saka si Ian is a officer of the Federation. Okay, sir. Okay. yeah. Federation of Cattle Raisers. Federation of Association. Cattle Raisers of the Philippines. FCRAP. Oh. FCRAP. Kami yung So, parang ano. So, nare-reach nyo itong mga Oo, 95% na to? Yes, Nakikinig na sila? Oo, dahan-dahan. Nung umpisa nga, hindi sila ano sa AI, artificial insemination. Pero iba, na ano na rin, nakikita nila yung, kumbaga, yung outcome pag nagpa-AI ka. Kaya yung iba, dahan-dahan, pero we're getting there. Yun ang programa ng government, yung UNAIP. For free, merong merong AI services for the backyard ko. Basta contact yung sa mga local LGU. Hindi lang kami, basta we're helping the farmers to educate Yeah. through the federation. Nagpapaseminar. Yan, kami nila Sir Nel, turo. Yeah. Turo lang turo eh. Para ka lang naman nagkikwento actually. Pag nagtuturo eh. Kwento mo lang yung ginagawa mo eh. Dali lang eh. So, educate them about genetics. Educate them about nutrition. Yun lang kailangan sa kanila. Hindi ito yung palakihan ng baka. Ayun pala, 10 years old na yung baka na yan. Diba? Ang laki ng baka na ito. Ang ganda ng genetics ito. Laki. Ilang taon na yan? 10 years old. Diba? Ibang ibahin natin yung perception. It's not about the size. It's about how yung genetics mo, yung growth rate bago mong benta. And yung second po na nakikita ko, yung mga bago na nagkaka-interest na pasukin yung cattle, yung talagang from zero pa, wala pa, interested sila, dapat ito na yung talagang mag-start sila ng tama na. Yes. Yung makuha na yung tatlong basic principle, genetics, management, and nutrition. When sa mga beginners, ang inano namin is, gusto na bumili ng baka. Teka lang, may facilities na ba kayo, may pagkain? Wala pa, huwag muna kayo bumili sa amin. Hindi namin kayo bibigyan hanggat wala kayong pakain. Hindi namin kayo bibigyan hanggat wala kayong facilities. Unang-una is pagkain. Kasi baka mamaya binigyan namin, ay, pumapayat. Hindi kayo handa eh. So you have to, sabi na, maghanda kayo ng napier. At least 1 hectare of napier. 1 hectare of napier will be 20 to 30 tons per yield. Yan, per yield. So, dyan muna kayo. Okay lang yung, mas mabuti na yung sobrang pakain kaysa kulang. Kaysa kulang. Kasi pag sobra, pwede mo gawing silage. Silage Yes. mo. Hindi masisira. Hindi masisira. Pwede mo na-stock yun for the summer. Yun yung doon. Kaya, nandun lagi, nutrition, tanim ka muna. May maraming ganun sa amin eh. Gusto namin bumili, sabi nila, hindi, tatali ko muna habang nagtatayo kami. Madali yung baka, sabi namin. Madaling bumili ng baka. Madali. Mas mahirap maggawa ng facilities tsaka yung magtanim. Doon muna kayo mag-concentrate. Facilities and nutrition, yung pagkain. Pero sana sir, no, lahat ng mga nauna sa industry, yung mga kagaya ninyo ay the same yung vision na yung gano'n, yung hindi para makabenta lang. Yung kailangan may isalin yung tamang knowledge. Tama. Right, Yes, right, actually, ganun naman hassle yung kasamaan nyo sa federation. Yung sama-sama kami. Start it the right way, Start the right kumbaga. way.
Kasi sayang sayang i-invest mo, tapos mali-mali ka. Nagbumili ka sa amin, tapos wala kang pakain, namatay. Di ba, sayang kami, nakakaawa kami, sayang yung genetics, namatay lang dahil hindi ka prepared. Yeah. So you have to be prepared all of the time. Nutrition and the facilities, yung management mo. Sir, yung yung mga bago na gustong pumasok ngayon na given na naibigay niyo yung mga tamang information, kailangan nila ng tamang genetics, tamang management, and nutrition. Aware sila doon, okay. At masasabi natin, okay, ready sila. Ano yung tamang numbers for them to start? Ano ba doon? Kung wala silang experience, you can start with kung wala talagang baguhan sila. Module, isang module siguro 1 is to 20. 1 is to 10, 1 is to 20. Para maximize yung bull. Okay. Para maximize yung bull. Kasi yung bull pricey, especially if kung commercial, kung for fattening, slaughter naman yung maximize natin If you yung can bull. afford, kung what you can afford, kung depende. Di ba? Depende sa Yung start muna kasi wala pang experience. At least yung isang module, sabi niya, sir. Yes, is to 10 or is to 20. Pero Safe po yan. Safe yan. Safe yan. Saka naka-backup kami, 100% yun. Tinutulungan namin. So, while nag-aaral sila, then later on, saka sila magdagdag ng another module. yes. Pwede ka Manageable yun, 1 is to 10, 1 is to 10. Yun yung Sana madaling yan, basta na madaling yan. Basta yung tatlong yun. Saka umiikot kami. May mga iba kaming hawak na farm. Gaano kalayo, sir, yung mga iniikutan ninyo? Hindi, yun. North to kami south. norte. Merong farm sa... Hanggang Mindanao, sir, yan? Hindi naman. Okay. Luzon. North Luzon, South Luzon. Northern Luzon, at saka Punta kami South Ilocos Luzon. Norte, Batangas. sa Batangas, sa Pampanga. North, tapos meron kaming inaayos sa Mindoro. Tinutulungan namin. North. Basta, kasi Luzon area lang naman. Luzon. Para madaling pero ikot kami na ikot. Tulong ng tulong. Pag nakita niyo, meron kaming sa Mindoro, o ilang kayo nandyan, kumbaga, dadaanan ko na lahat. Diba? Dadaanan ko lahat. Mas gusto ko rin yun. Dami ko nakikilala. Dami namin nakikilala. Saya rin. Yeah. Yan ang din. Yun ang tulungan. Bottom line is, Philippine beef natin. Yeah. May sarili tayo. Okay. Okay. Sir, may mga may mga pwedeng message doon sa mga audience natin. Ano yung pinaka-importante na kailangan, sir, may across na message sa kanila? Sa akin lang, when you plan to go into cattle business or what, kailangan talaga you have to have the unang-una passion nga. Gusto mo talaga yung in our case, in our operation, I'm not talking about feedlot or what. Okay. Sa breeding, you have to have the passion for it kung Kasi secondary na yung yung monetary concern mo. Yung passion mo andun para mas happy ka sa ginagawa mo or what. Kasi kung hindi ka happy, hindi nga Hindi ka magtatagal, sir, hindi ka magtatagal di ba? Tapos sayang pa yung compute. sayang na yung Compute ka ng investment mo. Kaya start small. Tapos through this kung mo, tsaka ka magparami hanggang kung kaya mo pa para mo rin. Pag-aralan mo ng gusto at mo yung procedure on how to run the business or what. Yun lang ang aking Huwag kang magmamadali kasi pag mamadali ka, hindi mo naman kaya. Matagal to It's a long process in our operation breeding or what. So, yun ang ko sa gusto get into breeding, serious breeding. Breeding, din. Basta yun lang, yung tatlo. Importante talaga. Nutrition, genetics, and the management. Yun ang kailangan. Nutrition muna, meaning tanim ka muna talaga ng tanim. Tapos management with the facilities, and then susunod na yung genetics. Yun ang importante para maging successful. Diba? Yun ang Yun ang natin. Mga last words namin. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ito pa isa pa lang isa pang produce ko Ito, rito. sir. Ganda. Yan. Imported yung mother, tapos AI ko. Yan yung Yan ang mga Yan, kaya iniwan ni Ian, ibang-iba yung, tingin yung paa, yung buto. Yung paa niya. Lalaki. Lalaki ng mga hocks niya. Iba.
compared dun sa mga ibang cattle bull namin na produce. O, Yung tingnan kung ito gaano is kalaki. lalaki ng mga ano. Yan, you can see just Napier area niya. Yan, for a 3 hectare property, yan yung Napier area niya. Although meron pa kaming 5 hectares sa kabila na Napier. Pero the closer is better. Para Is better. logistic wise, di ba? Yan yung Napier. Napier. You want to go up close ba sa Napier? Hindi na. Konti lang, sir. Oh, sige, doon tayo dumaan. Ngayon, si Ian dito from morning hanggang lunch, uwi na. Yun ang trabaho. Ilan po tao niya rito? 3 to 4. Mga 4. Kasi isa nagde-day off eh. So, kailangan palagi may 3. Kasama na yung taga-kuha ng ano. ng pagkain. Nagiging busy lang kami dito pag may bisita. Okay. Usually nga, tuloy, sa sobrang lapit, Mm-mm. palaging may mga, ay, punta kami sa farm. Kaya nga kami lagi nakahanda na, mga kaibigan, dito na nagsha-shot-shot. Ganun. Pag may mga bisita, nagpapatumba kami ng baka eh. Pero pag alis nila, tinatayo namin. Ay, iba talaga pag hilig, pag passion, tas yung barkada. Ayan, yung abikta, kasama namin, kasama. Pagpupunta sa US, sa Kakasama. Australia, sama-sama. Normally, anong months yung US ninyo? First week of March. Kakatapos lang yung Houston. kakatapos lang. Kakatapos lang. Hindi kami nakapunta, usually alternate kami ni Ian eh. Dahil meron kasi kaming, yung Australia naman, hinahanda namin yung Australian trip. Ginagawa namin laro na lang. Kasi masaya eh. Yung sama-sama kayo. 8 yata kami noon. Drive dito, drive doon. Punta sa farm visit. Saya. Our dad is still around, pero tanda na. Bihira na pumunta. Magna 90 na. Oh. 90. Pero love na love niya ang ano. Ang ano niya lagi si ano. Kasama niya lagi si Sak. Sir Sak. Yan. Palagi nandito si Sir Sak. Sila yung magka-body-body. Kaya palagi siya yung inaano ni Sak sa magazine. Oo. We only use Napier kasi hindi naman kami fattening eh, no? Maintenance lang. So, yan ang inaano. Napier lang kami para mas low cost. Mahal kasi ang corn silage eh. Oo. Corn silage lang namin is just for the summer season para lang may backup. Pero yung Ito, Napier, Napier grass o ato. Continuous growing Actual. lang po to, sir, no? Oo, continue. Cut and ano. Tapos lalagyan namin ng fertilizer. Ng Anong cow manure. fertilizer? Urea? Yung Hindi, cow manure din? Cow manure. Babalik lang sila. Babalik. Kaya ngayon naglalagay kami for the coming rainy season. Lalagyan na after harvest, lalagyan namin kung ano. Sir, Yun yung... ang laki na ng value ng lupa. Yun na nga. Yung lupa niya, malaki Oo, ng value. yun na nga. Yun ang kapalit. Dati Very to, true. poultry area to. To. Kaya there will, rich, hindi rich, mawawala, there will come a time na mag-uusap-usap kaming 5A. Lipat ba? 5A, so 5 kayong Boys. lalaki. magkakapatid. Yeah, 5 boys. 5 boys kami. Kaya 5A. Yan, yan. Engage kami lahat sa cattle. Mahilig lahat. Dami, yung likod namin, subdivision naman, may nagpapatayo na dyan. Baka next na pagkakita, baka, Kailangan mo mag-relocate. well, if we're, Hindi, pag konti Pati lang, rin- okay lang naman eh. Pero, siyempre, yung harapan na yan, baka gawin na lang namin commercial. or mga something. commercial, ano. gano'n. Wala, ganun, progress eh. Oo. That's Yun progress. yung You cannot kapalit stop. eh. Iba na yung negosyo mo rin. Kung talagang pera habol mo, hindi ka, itong ganito lupa, hindi magsasubdivision ka na or commercial or something, di ba? Pero kapit pa kami, kapit. Ano, Hanggat may offer na hindi namin matanggihan. Pero ayun, okay pa kami. Very good. Tikman niya. Sorry, sir. yung fa. Yan na. With bread. Cowboy. Ayan, sinaserve ko lagi yung sariling produkto natin eh. Isi-stir fry lang na iyan yung ano. Yung sampling natin Sige, sir. ng karne. Pwedeng makita yung pag-stir fry. Sa APDC, we were there. Kikita nyo kung how we do it. Talagang it's the proper way of fabricating it. Talagang hygiene. Hindi yung
pokpok dito, pokpok doon. Diba? Talagang inaayos ng gusto. Hindi binta cuts, talagang ano. Saan to, sir, ginawa? This is a government agency, Okay. APDC, sa Marulas. Ah, okay. Marulas. They handle yung mga yan, Animal Product Development Center. So pwede magpakatay doon, sila gagawa. They do trainings for butchers Okay. para sa mga Pinoy. Pwede rin Skyflakes. Tapos yan, minsan dito kami nagsiseminar. Dito mga 20 people, dito kayo, sige, no problem. Kasi iba pa rin ang seminar. Ako, I believe in on-farm seminar eh. Ayoko yung classroom. Ito pa rin yung makita nyo yung actual, di ba? Maamoy nyo, maapakan nyo yung ano. Yun ang tunay na seminar. I don't like yung Habang maliit, sir. this is the flank part. Kaboy-kaboy na sir. Dito sa loob ng ribs niya. Ah, okay. Okay, so sa ibang ano is talagang sinistake. Inatay namin to March 9. Then we processed it March 12. Naka-chill siya, naka-ano. So medyo kailangan pa ng ano to. Yung tenderloin tsaka ribeye na nasa yung mga ibang primal cuts na ano na. Ito yung mga ibang cuts na nasa loob. Kinukure nyo rin, sir? Gusto namin Sa mag-wet kiwing. aging or dry aging. Pero sabi namin, wag muna. Doon mo tayo sa pinakasimple. Mag-uwi kami isang part din kami dyan, yung skirt. Malambot din yun. Ang ano, uwi nyo, try nyo rin sa bahay. Yan ang association nila sa US. Yung ano. Actually, meron dito pero konti pa lang kami. Philippine Brahman Breeders Association. Hindi pa namin naaayos ni Martin, Mr. Gomez. Sa government, Backyard. Backyard ang ano talaga. naman, hindi nagkukumpisa kasi kami breeder. Backyard ang government, yung AI project nila is for the backyard. Backyard yung ano. Kami doon. sa mga Yung may rancho. mga Mas seryoso. Yung mga seryoso. yung maraming Yung in terms of population, mas marami. Nakakaintindi sa genetics na high-end. Kasi yung genetics na libre ng government is galing din sa amin eh. Binibili sa amin ng government yung bull. Tapos Sila magko-collect. Sila nagko-collect. May mga stock farm sila. It's transfer technology lang naman yan eh. Hindi naman kami forever, hindi ka forever naman. Pag alam nyo na, doon. tapos na eh. Pag diba? alam mo na yun, Routinary Okay na. na. parang kami rin, meron kaming yung technician namin, sabi, di ba, you do AI. Pero sila, sir, turuan nyo na lang yung mga tao namin. Sige, walang problema. Oo. Kasi hindi naman, kasi it's gonna be pricey pag tuloy-tuloy yung AI program natin. Turuan namin yung tao nyo para in-house. Sabi niya, sige. Mas maganda yun, di ba? Nasa in-house nyo na yun. Kaya, we do trainings para sa mga AI. Ganun. Kaya nga, anything under the sun, basta cattle. Pinapasukan namin. Yun ang inaano namin. Kasi ito lang naman negosyo namin. So we do everything. That's all connected. Marami pang kailangan ayusin sa atin. Kaya Yung yun ang inaano ano, natin. tawag doon, yung pag-implement ng ano, mga guidelines. Yan ang ano, yung nga, okay nga yung guidelines. Ang question, sinusunod ba? Oh, Hindi na-implement. Di ba? Ano, Kung hindi na mo monitor ang gusto, wala rin yung mga guidelines na so, hindi ma-implement ang gusto. Yan. Ang dami nyo ha? Ang dami nyo rin sa industry ha? Nagbabaka. Oo, Tapos, madami. madami pero maliit. Oh, Sabi, yung maliit lang industry. 95% nga gano'n. maliit. Kaya magkakilala lahat eh. Yung magkakakilala, yung 5%, halos Yung 5%, yung magkakakilala. magkakakilala yan. Kilala rin, pag sabi mo ganyan, 95% ang smallhold. Salamat at nakapasyal kayo. Tagal na ng ano. Kailan kayo nag-start itong ano, sa cattle? Ng mga intense, mga vlogs mo Ano sir kasi nga lahat ng topics sakop namin, kaya may ikot-ikot lang eh. Oo. Sino yung pinakauna? Si Julissa. Ayun ang pinakaano mo sa cattle, which was 13 years ago. wala rin pala. Nakikita. Pag sinabing cattle, kayo yung nakikita ko yung Jolisa. Si Doc Rami ang ano eh. Oo. Siya nagsasalita. Ano pa noon, VTR pa, TV show.
Ah, Hindi pa vlogging. Iba na Hindi pa ngayon. uso vlogging. Mas simple na ngayon. Alam mo, kinukulang pa siya ng supply sa ano doon, sa mga groceries, di ba? Pero actually, tama si John Rizal, the full cycle. The full cycle siya. Isa pang malaki na full circle si ano doon. Yan, sila Charlie ng Isabela. Naka-full circle na Alam ko full circle na yan. May mga hamburger na sila, di ba? Pumunta ka doon sa... Sir Charlie pala. Sige, sir. Sundan nyo na lang siya. No? Thank you again for Apo. coming. Thank you so much. Oo, di ba? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.